Purihin po ang Panginoon sa ating mga pagsamba at tayo po ngayon ay sumamba sa Panginoon sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Salamat po sa pagkabasa ng ating teksto na matatagpuan po sa unang Korinto 16, 13 to 14. Samahan niyo po ako dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga katotohanan ng kanyang banal na salita. Gusto ko lamang po basahin hango sa aking Biblia ang ating pong pag-uusapan. 1 Corinthians 16, 13 to 14. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love. Purihin ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. I remember po, 1988, way back 1988, kami po ni Ruth ay unang-unang nakaranas ng barko, makasakay ho sa barko. Kami po ay sa kalooban ng Panginoon, umabot ng more than 4 years po sa Romblon upang magmisyon sa mga bundok. At unang-unang pagsakay po namin sa barko ay masaya and full of energy, full of enjoyment, no, full of ecstasy, no, ang saya. Pero po noong nandun na kami bandang Mindoro, dumidilim na ho, at ng gabi na, abay nakakatakot po pala ang maglayag ng gabi. Ang makikita nyo lang po ay yung mga bula ng dinadaanan ng barko, maitim na paligid at yung ilaw ng barko. At dumalakas po ang alon pagdating po sa Romblon Strait. Isa po yan sa pinakamaalon na lugar sa buong mundo, sabi nila. Bagamat nasa loob ng Pilipinas, para ka daw nasa Pasipiko din. At doon po, dami po mga na lumulubog na barko. Mga kapatid, tayo po ngayon ay lumalakad sa ating pangalawang taon. Pangalawang taon bilang nagsasama-sama, bilang mga mananampalataya. Unang taon bilang isang formal na simbahan o iglesia. Alam niyo po ba, tayo po ay natapos na yung ating honeymoon stage. No? Yung dito, masaya lang lagi, ganoon. Pero alam niyo po, darating po ang panahon kung saan yung ecstasy, yung energy, enjoyment, ay dadaan po tayo sa maraming mga realidad ng buhay. Ecstasy will be past, but the reality of the church will come. So yun po yung dapat na nating maging malaman at mapaalalahanan po ang bawat isa. At ang term po, kapag sinasabi pong stand firm as a saint, kapag ikaw ay magpakatatag bilang pinabanal ng Panginoon, nandiyan po lagi yung tinatawag na term na endurance. Sabihin niyo po, endurance. Katatagan. Sabi po sa Dictionario Britannica, it is the ability to do something difficult for a long time. So meaning, ito po yung ating lumalakad na pangalawang taon bilang magkakasama sa Panginoon, ay tayo po ba ay nagiging matatag upang gawin ang mga mahihirap na bagay? Alam niyo po ba, na dahil po tayo po ay nasa katawang makasalanan pa, bagamat tayo po'y binago din ng Panginoon ng ating espiritu, tayo po'y namumuhay pa sa ating laman, napakahirap ng laman gawin ang mga makadiyos na bagay. Maaring kanina po, ang hirap gumising. Espiritu mo gusto mong sumamba, pero maaring yung rayuma nandyan. No? May rayuma na ako. Maaring pong maraming mga dahilan para tayo sumamba. Yun po yung ibig sabihin na kahit po tayo Kristiyano, ay nananatili pa rin tayo sa katawang ito na makasalanan. At dahil makasalanan, ang gusto ng katawan ay makamundo, ang gusto ng katawan ay mga bagay na malayo sa Panginoon. Napakahirap po panatiliin ang ating pagsamba. Kaya nga, ang endurance is kakayanan daw para gawin ang mga mahihirap na bagay. At yung endurance na ito, mga kapatid, bilang Kristiyano, ang hirap magpaka-Kristiyano dahil lamang po sa biyaya, sa pagkilos ng banal na Espiritu at sa kanyang guidance sa atin sa salita niya, ay tayo po ay nakakapagpatuloy. Church,
The reality of a Christian life is not just ecstasy. Ang realidad ng buhay Kristiyano ay hindi lamang po puro saya, hindi lamang po puro ligaya. It is not just excitement and energy, but endurance. Ang buhay po ng Kristiyano ay pagpapatuloy sa ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. It is endurance to the faithful God. It is endurance in learning, in preaching and hearing the Word of God. It is the endurance to be faithful until the end. Mga kapatid, totoo po, napakahirap po mamuhay bilang isang Kristiyano. Kaya ngayon, isi-share ko po sa inyo, ano po yung instructions ni Paul kung paano po mag-endure, magpatuloy, magpakatatag ang isang Kristiyano. Paano po mag-endure, magpatuloy, magpakatatag ang isang simbahan. Paano po magpatuloy, magpakatatag hanggang tayo'y datnan ng muling pagkabalik ni Kristo. The Christian life is a lifelong battle, mga kapatid. It is difficult life. It has the road that has dark and dangerous road, mga kapatid. Tayo po, bilang ating mga buhay Kristiyano, ay buhay po kung saan sinasabi na David sa Psalms 23 na dumadaan at hindi exempted sa laban ng buhay sa mundong ito. At paano po tayo mag-i-endure? Paano po tayo mag-i-stand firm bilang isang mananampalataya? Ay punuan po natin ng katuruan ng salita ng Diyos ang ating mga buhay. It is impossible for a Christian to won the battle in this spiritual battle without the Word of God. Nakatulad ng sinasabi sa Efeso 6, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Gusto ko pong sabihin, bakit ba sinulat ni Apostle Paul ang unang liham niya sa mga taga-Korinto? Bakit po naisulat ito? Una, ang simbahan po ng Korinto ay may mga nag-aaway-away. Nagkakaroon ng division. Nagkakaroon po ng mga chismis. Meron pong sexual immorality na nangyayari po sa Korinto. Meron pong mga pagan practices na nangyayari po sa church. Meron pong mga confusion kung ano ba ibig sabihin ng doktrina o ng ebanghelyo. Meron pong mga confusion o maling paraan ng pagsamba. At the way the church, the way a Christian endures life in this Christian living, in this Christian sanctification, ay dapat alam natin kung ano yung mga tama, mga mali, ano po yung mga provision at principle ng Panginoon upang tayo'y magpatuloy at magpakatatag sa Panginoon. Alam niyo po, maraming nagpapatuloy ngayon na ibang churches at nagpapakatatag ng mga ibang churches, pero malayo po sa katotohanan ng Biblia. Yun po ang nangyayari sa Korinto. Kaya nag-chat, nag-email si Paul, nag-Facebook, nag-PM, nag-chat po siya, guys, Corinthians, please, huwag niyong gawin itong mga bagay na ito. Huwag niyong gawin. Ang punto po, si Paul ay parang tatay. Para po siyang tatay sa mga taga-Epeso, sa Laodicea, sa Corinto, ito pong pinag-uusapan natin, sa mga taga-Pilipos. Ano pong ginagawa ng tatay? No? Ano po yung ginagawa ng isang magulang? Nagpapaalala po. Sa lahat po ng letter o liham ni Paul, naisulat po yung do not. Huwag niyong gawin ito. Huwag yan anak, mapapahamak ka dyan. Yung word na do not ay ginamit po sa New Testament sa lahat ng liham ni Paul 153 times. Ganun kadami ang kanyang paalala. Sa Philemon, isang beses, 1 Timothy 5, 2 Timothy 2, 1 Thessalonians 5, 2 Thessalonians 6, Colossians 5, Philippians 2, Ephesians 8 beses, sa mga taga-Galatia 10 beses, do not, puro paalala. No? Romans 41 times. 2 Corinthians 15 times. At ang panalo sa lahat, 1 Corinthians, itong pinag-uusapan natin, 53 times sinulat ni Paul
do not. Mula po sa first chapter hanggang sa chapter 16, ito yung topic natin, puro sermon, puro paalala, puro wag niyong gawin ito, itigil niyo ito. Mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin sa umagang ito, yung verse 13 at 14 ay summation, no? Ito po ay totality ng mensahe niya mula pa sa chapter 1 hanggang chapter 15 na do not do these things. Pero pagdating po dito sa verse 13 and 14, do these things. Gawin. Mababasa po natin yung unang word, be. Doon po sa verse 13, be. Ibig sabihin, be. Ano ba yung be? Sa mga nagbabasketball, be like Mike. Tularan. Tama po? Become something. So, yung first chapter hanggang 15th chapter, do not be. Pero pagdating po ng verse 13, yung word na be ay gawin nyo ito. Do it. At ano po yun? May 5 bagay po na tinuturo si Paul na dapat gawin. Una, in verse 13, sa 1 Corinthians 16, 13 to 14, scripture reading natin. Una po, makikita po natin dito, number 1, be watchful. Pangalawa, stand firm in the faith. Pangatlo, act like men. Pang-apat, be strong. Pang-5, yung verse 14, do everything in love. 5 po ito. Pero for the sake of time, for the sake of condensed truth of the word, isa lang pong word ang pag-uusapan natin. Be watchful. Yan, be watchful. Alam niyo po, sina John MacArthur, pinag-aaralan nila po yung, Book of John. 3 years. 3 years na lang ginawang series because of the word by word. Napakahalaga ng word by word na hinihimay nating parang corned beef. Alam niyo po yung corned beef, ang sarap. Yung bawat hibla, maraming kanin. Di ba po? Di ba yung sa mga bata, si Kuya Jayden, mahilig sa corned beef. Bawat hibla, ang daming kanin. Ganun po ang salita ng Diyos. Bawat hibla ay masarap. Katulad by word ay napakasarap at masustansya. Kailangan nating pag-aralan dahil napakasarap. So, isang word lang po muna ang ating pag-uusapan. Sabi po, sa 1 Corinthians 16:13a sa ESV, katulad po ng aking Bible, ESV, sabi po doon, be watchful, maging mapagmatsyag. Nung tinranslate po ito sa NASB, New American Standard Bible, ang sabi po, be alert. Maging alerto. No? Ano pong ibig sabihin na maging alerto, maging watchful? Ibig sabihin maging alerto, be ready at all times. Maging alerto po tayo sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga po ng ating Panginoon sa Matthew 24, be ready for His coming. Sabi doon, therefore be on alert, for you do not know which day your Lord is coming. Yung medyo malayo itong verse na ito, pero kinuha ko dahil hindi daw natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Yung essence nito is maging handa, maging alert. At yan po ang dapat bilang isang Kristiyano, ikaw ay laging handa, maging alert ka, maging ready ka. Kanino? Kanino tayo magiging ready bilang mga Kristiyano? Why we need to be alert? Bakit natin kailangan maging ready at all times? Sagot, because there is a presence and purpose of the enemy. Mga kapatid, may kalaban po ang Kristiyano sa mundong ito. Kaya tayo kailangan maging watchful, yan yung pinag-aaralan natin ngayon, maging alert, maging ready, dahil sa presensya ng kalaban. Sa Juan 10:10, the thief comes only to steal. Ninanakaw niya yung kasiyahan. And the thief comes to kill. Pinapatay niya ang relationship. The thief, the enemy, comes to destroy the church. Alam niyo po, kailangan mo,
kailangan ko, tayong lahat bilang church, maging alert, maging watchful, maging ready dahil may kalaban. At ang kalaban, gusto niyang mawala yung saya natin sa pagsamba, sa pagsama-sama, sa fellowship. Gusto niyang sirain ang bawat relationship. Gusto niyang patayin ang ating pagmamahalan. At higit sa lahat, dahil wala nang saya, wala nang relationship, He will soon destroy the church. Sino mag-aakala? Sino pong mag-aakala kahit sa panaginip ay mangyayari sa atin ito? Sinong mag-aakala na dahil sa kalaban, dahil sa kasalanan, dahil sa inggit, dahil sa mga ito, na wala ang kasiyahan ng SGCC, nasira ang mga relationship na pinunlaan natin at pinaghirapan, nabiyak ang simbahan. To the point, ang sabi nila tayo ay nang iwan, pero sila ang nang iwan naman talaga. Walang sinisisi, pinangyari ng Panginoon, pero isang malaking aral na ang simbahan, kung kaya't siya ay nagpapatuloy, kung gusto po natin magpatuloy, ay maging watch out, maging alert, maging ready po tayo dahil gusto po talaga ng kalaban na sirain ang iglesia ng Panginoon. Paano? Paano po tayo magiging alert? Paano po tayo magiging ready sa kalaban at all times? Let us consider this. Let us learn how to recognize the enemy. Recognize the enemy. Sabi ni Paul Washer, tinuruan silang mangaso nung bata pa siya. Ang pangangaso pala, hindi kailangan nakikita mo yung usa o yung target mo na rabbit, yung mga animal sa wilderness, sa forest. Hindi kailangan pala na kitang-kita mo. Kasi nga nakakamouflage ito at nagtatago lagi. Kailangan lang daw may gumalaw, may tumunog, at merong minsan naka daw yung tenga ng mga usa, nakausli o kaya yung kanilang mga Yun pa lang is enough na para ma-recognize yung kanilang target. And as a Christians, kailangan meron din po tayong mata. We should be watchful, we should be intentionally alert kung nasaan ang ating kalaban. Nasaan ang mga demonyo at mga pagkilos ng ating kalabang si Satanas. Paano po? Paano natin ma-recognize? May tatlong bagay. Una, let us recognize the presence of the enemy. Saan? The enemy is outside of the church. Ngayon po, nagsiservice tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Ang kalaban po ni Kristo ay nasa labas. Ang kalaban po ni Kristo ay yung kultura ng mundo. Kultura in the sense na lahat po ng mga nangyayari sa labas, karamihan ay lingid po at iba sa katwiran ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, ito na yung word, be watchful, your adversary, yun po yung enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Alam niyo po sa Manila Zoo, alam niyo po sa, yung, di ba pag nasa zoo tayo, yung cage po ng lion, di ba po sa, pag tinitignan mo yon, ang lion ang nasa labas, tama po. Tama po. Parang ganun ang church. Tayo po ay, yung rehas na yon ang nagpoprotekta sa atin doon sa kalaban. Kasi pag wala po yon, sasakmalin po tayo. Tama? So the enemy is outside of the church. Kailangan mo maging watchful, maging alert, dahil nasa labas ng church ang kalaban. At paano kumikilos ang kalaban? Gigil na gigil sa'yo at gusto kang sakmalin. Ano po yun? Social media. Culture. Ituturo sa'yo ng culture
sa pamamagitan ngayon ng social media ang lahat ng taliwas sa katwiran at katotohanan ng Panginoon. Social media is one-stop shop, para siyang 7-Eleven, para siyang 7-Mart, para siyang Dali, parang Osave, na kung saan pumunta ka doon, iba-ibang klaseng mga katiwalian laban sa Diyos. Isang punta mo lang, nandun na lahat. So, ang unang kalaban na dapat natin pagmatyagan, maging maingat, ay ang impluwensya sa labas ng simbahan. Let us be aware. Let us be alert about the culture versus Christ, versus materiality versus spirituality, false teachings versus faithful teaching, pornography, lalo na sa YouTube, sa iba pa, versus purity. Mga kapatid, yan po ang mensahe sa umagang ito. Maging mapagmatsyag dahil ang kalaban ay gusto tayong gapuin. Ang ating mga spirito, ang ating pagiging Kristiyano ay gusto pong wasakin. At yan po ay sa pamamaraan ng kultura na lumalaban kay Kristo. Kamusta po ang ating paggamit sa ating mga cellphone? Kamusta po ang ating mga paggamit sa social media? Kamusta po kapag ginagamit natin ito kapag tayo'y mag-isa na lang? Alam niyo po, kahit po yung Bible app, binubuksan nyo, pambira, may mga nagpa-pop up pa rin ng mga sexual pornography. So let us watch out, mga kapatid. The enemy is outside and ready to devour us, Christians, mga kapatid. Alam niyo po, kamakalan lang, nagpalipad ang Ukraine ng almost more than 200 drone. Napakarami. Sa sobrang dami, na-overwhelm yung Russia, yung iba, natamaan ng mga air defense system ng Russia, pero yung iba po, sa sobrang dami, na-overwhelm, tinamaan pa rin yung mga facilities nila. Mga kapatid, the enemy, Satan, the influence of this world, the culture of this world, will overwhelm us. Hindi natin kakayanin. Kaya nga kailangan nasa loob tayo ng simbahan upang maselyuhan tayo, maprotektahan tayo doon sa ating kalaban. Kailangan kasama mo ang mga Kristiyano na nagpapagal, na kahit nakakatamad, nakakapagod, kailangan kong magpunta sa simbahan dahil yun lang ang aking pagkain upang lumakas ang aking espiritu at ako'y makalaban sa kultura na kalaban ng Diyos. Mga kapatid, mahal na mahal ko kayo bilang pastor ninyo. Mahal na mahal natin ang bawat isa. Kapag may nawawala sa mga upuan ninyo, iniiyak po natin yan. Kasi po, kapag wala po tayo sa upuan natin, meaning malayo tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, yun po ang mensahe ng Panginoon. Yung pagiging watchful ay pagiging pagdalo, pagkakaroon natin ng oras sa salita ng Panginoon. I-overwhelm po tayo, mga kapatid. Katulad po ng simbahan sa Korinto, na-overwhelm po sila ng mga kasalanan, ng kalaban. Ganun din po tayo. Maaaring ang simbahang ito ay ma-overwhelm din ng kultura ng mundo. Pangalawang kalaban, let us recognize that the enemy is outside of the church. Pangalawa, let us recognize that the second enemy is inside the church. Merong pong kalaban sa loob po ng simbahan. Si Pedro na nagsabi sa 2 Peter chapter 2, 1-3. Sabi po, he is pertaining to the false prophet and false teacher. Sabi po dito sa verse 2, but false prophet also arose among the people, just as there will be false teachers among you. Ang sabi po ni Pedro rito, hermeneutics, among the people, nagkalat sa labas, false prophet. Social media, maraming false teaching sa YouTube, kung ano-ano mga turo. Okay? Pero sinabi niya sa pangalawa, just as there will be false teachers among you.
So hindi lang sa labas, hindi lang sa culture ang kalaban, kundi nasa loob, among us, among the church of the Corinth. Kaya sabi po sa Matthew 7, sabi ng ating Panginoong Yesus, beware of false prophets, false teachers. Sila daw po ay nakasuot ng sheep's clothing, anyong tupa, ngunit inward, ang kanilang loob ay katulad ng mababangis na lobo. Matthew 7:15. Let us recognize yung mga false prophet, false teacher na nakakapasok sa church. Sadly, this is the reality, mga kapatid. Ito po ang reality ng mga evangelical church. May mga nagpapastor na hindi naman dapat magpastor. May mga nagpastor na nagkaroon ng certificate dahil 5,000 for sale, pa-ordain. May mga dapat na hindi maging pastor, inordain ng pastor, wala lang. Meron naman nagpo-proclaim na appointed son of God, siya lang ang nag-proclaim. Hindi. May mga nagpapastor na corrupt. Mga kapatid, even inside the church, dahil po ang simbahan, kahit po tayo mga ligtas na, sino po rito walang kasalanan? Wala, di ba? Sabi ni R.C. Sproul, ito lamang institusyon ng iglesia ng Panginoon, isa lang po ang requirement para maging member ka ng isang church. Ano? Dapat makasalanan ka. Wala pong banal sa church. Kaya po tayo nandito dahil tayo po yung mga hindi banal at kailangan po natin ng kabanalan ng Panginoong Jesus. Amen? Holy, holy, holy. Kaya ikaw at ako nandito dahil tayo po ay resulta ng kalaban sa labas, na impluwensyahan tayo po'y nakurap, kaya po tayo ay mga biktima ng kalaban. Ngunit salamat sa Panginoon, dahil tinuturuan tayo ni Paul mag-watch out, maging alert. Una, sa labas ng simbahan, sa kultura, sa gadget, sa lahat ng impluwensya, maging matatag. At ngayon, alam natin na nakapapasok pala sa simbahan ang mga false teachers. No? Recognize them. Sabi ng Matthew 7:16, let us recognize these people by their fruits. May tinanim si Brother Jerry na dragon fruit. E-expect mo ba ang dragon fruit na mamunga ng mangga? Hindi po, di ba? So, ang gusto nating sabihin, kung ano ang puno, yun ang bunga. At sinasabi po ng Matthew, kung anong klaseng puno, ay kung ito po ay mamumunga kung anong klase siya. In verse 17, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree, may sakit o patay, bears bad fruit. In verse 18, Matthew 7, a healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Let us recognize these unbelievers. Tandaan natin, hindi po lahat na nag-church ay totoong believer. Kaya pong gayahin, mag-holy-holy, kaya pong magsuot ng ganito at maging pastor, and yet, sabi ni Jonathan Baxter, hindi Kristiyano. Nakapasok po, even to this pulpit, ang mga hindi tunay na Kristiyano. But the thing is, true worship, true heart of worship, hindi po kayang imitate ng mga hindi tunay na Kristiyano. Amen? Alam mo yan, ikaw at ako, nakakapagpuri ka sa ating Panginoon, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang, kung anong mga problema, still, nakakapagpuri ka sa Panginoon dahil ikaw ay tunay na Kristiyano. And that is one thing that the false teachers, the false unbelievers cannot do. They do not have the heart of worship. But let us be aware, may magagawing kalokohan kasi ito mga ito. No? Una,
2 Peter chapter 2 verse 1, sabi doon, sila ay magpapalaganap ng mga false teachings, fake news. Sila yung mga mahilig sa gossip o mga chismis na nagdudulot ng kasiraan. Kaya ano nangyari sa mga taga-Korinto? Ay, nagchismis. Nalaman ng isa, na-offend. Ito, gumanti, pinagchismisan. Wow! Ang pagkain nila, ulam, chismis. Mga kapatid, ito po ang mga sign, prutas ng mga nakakapasok sa church. Mahilig sila sa chismis. Mahilig sila, hindi sa katotohanan, kundi doon sa mga kasiraan. Sabi dito sa 2 Peter 2, they deny the master who bought them. They even deny the God. Akala mo lang mabuti, akala mo lang mabait, pero they will bring destruction to the church. The point is, Christians, tayo po, we are to be watchful, to be alert, to be ready against the enemy outside and the enemy existing inside. Nandito sa loob. Because the enemy wills, kalooban niya, na tayo po ay sirain. Sirain po ang iglesia ng Panginoon. Ang ganda. ESV, 1 Corinthians 16:13, be watchful. NASB, be alert. NIV, ginagamit natin yung interlinear translation. Ang NIV naman sabi, be on your guard. Wow, nandun yung essence na mapagmatsyag maging bantay. Alam niyo po yung pag may guard, di ba po? Yung nakakasalag tayo, hindi lang tayo umiilag, steady tayo, stand firm, hinahayaan nating dumating ang kalaban, ang tira sa atin ng kalaban, pero nakakasalag po tayo. Yun po yung picture ni Paul na be on your guard. Remember po si Paul, yung setting ng 1 Corinthians is ito po yung Roman Empire. Ang itsura po ng mga soldiers, mga sundalo po ng Rome noon, alam niyo po itsura nung yung merong helmet, may mga bakal po dito at may kalasag. Yun po yung itsura. So be on your guard, ibig sabihin maging handa kayo na salagin, no, iprotektahan ang inyong mga sarili. So church, mga kapatid, magtulungan tayo. Protektahan po natin ang simbahang ito. Let us be watchful, be ready sa ating kalaban. Let us protect the church with this unity and keep it united. Let us protect the church against gossips and keep it true. Let us protect the church in heresy than to the Word of God. Ito pa matindi. Let us be watchful. Nasa loob ng simbahan ang jealousy. Nag-iinggitan. Kaya po, nabibiyak ang church. May naiinggit. Yan po yung preaching ni Preacher Randy nung nakaraan. Yung selfishness nandun. Alam niyo po, yung inggit talagang, di ba? Dito nag-iinggitan, masarap yung pagkain, yung ulam mamaya. Next week, mas masarap pa. Diba? Dapat yung positive na inggitan. Pero mga kapatid, the spiritual jealousy is so destructive for the church. Kapag nag-umpisa na naiinggit ka na sa kapatiran, mga kapatid, i-rebuke mo na ang iyong sarili. Ikaw ay kinikilusan ng masamang espiritu ng kalaban sa loob ng simbahan. So malinaw, bakit tayo kailangan maging alert? To recognize yung kalaban natin, the enemy, outside of the church, inside the church. Pangatlo, inside of you, inside of me. May kalaban. Hindi lang sa labas, hindi lang sa loob ng church, sa loob ng ating pagkatao. Be watchful to the enemy inside of you and me, mga kapatid. Tayo po ay napakamakasalanan. Sa bubble gang, kwento ko lang, sa bubble gang, para magising kayo. Sa bubble gang,
Sabi si Paulo Contis yung leader yung pinaka si Satanas Sabi nung alalay niya, mahal na kamahalan, mahal na hari. Tumigil ka, sabi ni wag mo kong tawaging mahal. Walang pagmamahalan sa impyernong ito. Ay opo, paumanhin po. Wag ka man magpaumanhin. Walang forgiveness dito sa impyerno. Nag-uusap yung mga demonyo. O sige po, walang hiyang leader. Ayan, tama. Yan ang tamang itawag mo sa akin. Puro kasalanan talaga sa impyerno. Nag-usap. Nag-meeting sila. Sabi na, kailangan nating taasan ng standard ng mga makasalanang papasok. Dapat mataas yung qualification bago pumasok sa impyerno. Okay. Walang hiyang leader. Sabi, may namatay. Isang corrupt official namatay daw. Nandiyan na, papunta na sa gate ng impyerno. Sino ba ito? Sabi ni Satanas, si Paulo Contis. Ito po'y namatay, corrupt po siya. Nangurap po siya ng 15 billion sa gobyerno, corrupt. Sabi ni Paulo Contis, 15 billion. Huwag niyong papapasukin yan. Huwag niyong papapasukin. Sabi niya, sandali, walang hiyang leader. Ba't yung hindi papapasukin? Namatay po yan, punong-puno ng kasalanan, 15 billion ang kinurap. Tapos hindi nyo papapasukin, ang tindi ng corruption niya, ang tindi ng kasalanan. Sabi ni Paulo Contis, dahil siya yung leader sobrang sama niyan. Baka palitan ako. Mga kapatid, tignan mo, yung jealous ni Satanas, no? Na baka ma-enthrone siya, ma-dethrone siya dahil Pero mga kapatid, ba't ko sinabi ito? Ang pinakamatinding kalaban mo at kalaban ko ay ang ating mga sarili. Ganon po tayo kakurap. Ganon po tayo kamakasalanan. Ganon po sobrang makasalanan ang tao. And we're talking about hindi lang po 15 billion sa Senado. Kung gaano makasalanan yung mga nakapang Amerikana. Milyon-milyon yung Amerikana at walang lukot. Kala mo only linis. Pero yung pala, hundreds of billions. If you total it, trillion. At yung dismaya pa. Kulang pa yung nakukurap. Mga kapatid, alam mo yun, ang dami ng resibo, obvious na, sasabihin pa, biktima po kami. No? Kami po ay biktima. Kung hindi ho kami sasama sa mga bidding, ay kawawa naman po yung mga trabahador namin. Wow, nagpa-victim effect. Bibili ng Rolls Royce dahil sa payong. Mga kapatid, ganon katindi ikaw at ako. Tayo po yung makasalanan. Wala po tayong pinagkaiba sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga kontraktor. Because the Bible said, one sin equals to many sin is equal. Once we are corrupted with one sin, yun lang ang isang qualification para ikaw ay maging eligible papunta sa impyerno. Mga kapatid, ang sinasabi ni Paul dito, maging watchful tayo dahil ang katotohanan ng isang Kristiyano, bagamat tayo po ang ating spirito, 2 Corinthians 5:17, we are renewed by the Spirit of God, na John 3:3 na tayo, na born again tayo. Yung spirito po yung bago, new creation. The old sinful spirit is gone, and the new saint or holy na spirit, walang kasalanan, ay nandito na. Amen? Pero, may pero. Yung spirito na binago ng Panginoon ay nakakulong pa sa makasalanang utak na puro kabastusan, utak na puro kawalanghiyaan, utak na puro makasarili, utak na punong-puno ng kasalanan. Sabi po ni R.C. Sproul, all the faculties, all the parts, the smallest to the biggest part of our body is corrupted with sin.
Kaya ang unang-unang doktrina ng doctrines of grace is total depravity. Hindi ito tulip. Not some parts of the body is corrupted, but totally we are corrupted. That's why sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2, because of that, we are totally dead in our sins and our trespasses in Ephesians chapter 2. Ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, dumating ang biyaya ng kaligtasan sa atin. Tayo po'y binago na, ngunit may kalaban pa rin tayo within us. Ito po yung fallen nature natin. Nandito pa tayo sa brain na ang gusto ay puro kasalanan. Mga kapatid, ang tawag po doon, simul justus et peccator. Simul is a Latin word for English, simultaneously, sabay na justified, pinabanal, inaring ganap ng Panginoon, at peccator, makasalanan. Tayo'y sabay na niligtas, inaring dalisay sa harapan ng Panginoon, ngunit dahil tayo'y buhay pa, dahil dito sa makasalanang ito na nabubuhay sa material, sa physical, tayo po ay still makasalanan. Yun yung sinasabi ni Pastor Ambed, positionally, we are saved in front of God because of Christ. Amen? But we are still enslaved to this body that is full of corruption, which is the most and the greatest enemy of a Christian. Sabi ni Paul sa verse 21 to 23 ng chapter 7 ng Romans, sabi niya, I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero kasama ko ang kalaban, yung evil. For in my inner, sa kaloob-looban ko, I delight in God's law, gusto ko lang sumunod sa utos ng Diyos, sa kanyang mga batas, pero but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me prisoner of the law of sin at work within me. Paulit-ulit, yung inner being within me, yun po yung spiritual battle. Na may enemy sa labas, may enemy na nakakapasok sa church, at ang greatest enemy ay ang ating mga sarili. Kaya kailangan mo mapagmatsyag, maging aware, maging alert, dahil even in ourselves, we have enemy. Ang sabi ni Paul, we are waging war on the thing. Noong 1993, meron po akong paborito hip-hop rapper, Death Threat. No? Ang sabi, gusto kong bumait pero di kong magawa. Totoo po yun. Sabi ng Panginoon, the spirit is willing but the flesh is weak. So gusto ko pong sabihin, mga kapatid, the enemy outside, the enemy inside of the church, but the greatest enemy is ourselves. Dahil ang katotohanan, gusto mo naman talaga bumait pero hindi mo magawa. Yo. Mga kapatid, ito po ay hindi biro. Ito po ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Ngunit, ang sabi ni Paul, tiyak, sapat at tapat ang Panginoon at sapat ang kanyang biyaya upang ipanalo ang labang ito. Na kahit may enemy sa labas, may enemy sa loob, enemy natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sapat po ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang katotohanan ng salita upang tayo po ay magkaroon ng pagmamatsyag, ng pagiging alerto upang labanan ang ating mga kasalanan. Christians, we are to be watchful. We are to be alert and be ready against the enemy dahil he wills to destroy us. Kanina, the enemy wills, kalooban ng enemy ng kalaban natin na i-destroy, sirain ang church. Ngayon, directly, sirain ka. Mga kapatid, protect ourselves from sinfulness. Yung mga natatagong mga kasalanan, alam po ng Panginoon yan. Hindi mo na kailangan sino yun sa Channel 7, resibo. Hindi mo na kailangan.
Dahil meron po tayong all-knowing, all-seeing, all-present God that knows the very heart and marrow of our bone that contains sins. Kailangan natin malaman na nare-recognize natin na may kalaban, pero ang pinaka nakakakita ng kalaban o ng kasalanan ay ang Panginoon. So repent. Magbago tayo, i-rebuke natin ang ating mga sarili, itama natin ang ating mga buhay, yan ang sabi ni Paul, at tayo po'y maging mapagmatsyag. Let us rebuke, let us protect ourselves from sinfulness, against purity, against selfishness, against self-centeredness, against faithlessness, against laziness. Di ba po? Yung pagiging tamad, yun po yung unang-unang kalaban natin. Tama? Ilang word po ba? Ilang verse po nabasa po natin itong linggong ito? Ilan po? Kapag kukonti po ang nabasa po nating salita ng Diyos, devotion, Word of God, nag-aral, kukonti rin po ang ating sandata. Dahil ang katulad nung ino-oversight ko si Jayden sa kanyang Bible reading everyday, nasa Ephesians 6 na po kami. At ang sabi po sa Ephesians 6 is, ang Word of God, ang ating sword of the Spirit. So meaning, ang daming kalaban sa labas, ang daming kalaban sa church, kalaban mo sarili mo. Kapag konti ang salita ng Diyos, halos wala kang sandata para labanan ito. In order for us to be alert, to be aware, to be watchful, to stand firm in the faith, we should be saturated by the Word of God. Dahil hindi tayo pwedeng mamuhay ng puro depensa lamang. Tayo po'y dapat mamuhay ng umuopensa sa katotohanan ng Diyos upang magapi ang mga kalaban na ito. Dahil tayo nga po, katulad ng sinabi ni Paul, we are more than conquerors. It means that we conquer sin, not because of ourselves, but because of Christ and Christ alone. Ang sinasabi ni Paul, mga kapatid, dito na po tayo magtatapos sa ating application, paano tayo magiging mapagmatsyag? By being with the Lord. Kaya po tayo natatalo ng enemy sa labas, napapasok tayo ng enemy sa loob, napanghihinaan tayo, natatalo tayo ng enemy, yung ating mga sarili. It's because malayo tayo sa Panginoon. At sabi po doon sa Ephesians chapter 6, verse 10, finally, be strong in the Lord. Hindi be strong in yourself, hindi be strong in your knowledge, hindi be strong in your education, hindi be strong in your experience. Hindi, magaling na ako. Alam ko na yan, nadaanan ko na yan eh. Expert na ako dyan. Natutunan ko yan. Hindi po. Be strong in the Lord. Sabi niya sa verse 10, and in the strength of His might. Hindi po yung kalakasan natin ang dahilan kung bakit mananalo tayo, magiging successful tayo, harapin ang mga kalaban, kundi kay Kristo lamang. Church, we cannot win every spiritual battle that we have. We cannot win it alone, but with Christ alone. Imposible tayong manalo, mga kapatid, sa kalaban nating mas malakas. They are the rulers of the darkness of this world. They are not just private soldiers, they are generals of high-ranking evil spirits. Kaya ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, kailangan natin kasama ang Panginoon. Tatlong bagay kung paano natin i-apply ito. Una, application. Be watchful means be alive in Christ. Kung paano tayo mapapagtagumpay sa kalaban, dapat ikay isang tunay na Kristiyanong na kay Kristo, umaasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa Grego, ang watchful ay
Gregorio. Ibig sabihin to be alive. Metaphorically, kapag ka watchful ka, natural, yung watchful, yung alert, buhay. Tama po? Yung mga kinikremate, hindi na watchful yun, di ba? Tayo na yung nagwa-watch habang kinikremate. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin ng Gregorio is being alive. And we can find life only in Christ and Christ alone. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid, ang sulat ni Paul, 1 Thessalonians 5:9-10, for God has destined us, tayong lahat, for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who He died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. So, ang Panginoong Hesukristo ang pinakasusi sa lahat kung saan tayo ay mapagtatanggumpay sa tatlong kalaban, sa labas, sa loob ng simbahan, at ang ating mga sarili. We need to be watchful to be alive in Christ. Pangalawa, we need to be watchful in having communion with Christ. Una, para tayo mapagtagumpay sa mga kalabang ito, we need to be alive in Christ. Pangalawa, we need to have communion with Christ. Ano ibig sabihin ng communion with Christ? Kailangan natin sinusuot ang ating mga baluti. Lagi nating niyayakap ang Panginoon. Huwag tayong lalayo sa kanyang mga salita. Kaya kung babalikan natin Ephesians chapter 6, verse 13-17, therefore, sabi ni Paul, isuot ninyo the whole armor of God para kayo ay makapag-stand sa mga kalaban. And having done all, to stand firm. Hindi lang kayo makatayo, makaharap sa kalaban, kundi manalo pa. Hindi kayo magapi ng kalaban. Kailangan pong isuot ang full armor of God. At ang full armor of God ay pagpapatungkol po sa salita ng Diyos. Kung makikita natin sa verse 14, isuot daw natin yung belt of truth. Na-imagine nyo po yung Roman soldier kanina? The way kapag nagsusulat si Paul, nandun yung pinipicture niya yung paano maiintindihan ng mga tao. At ang maiintindihan ng mga tao, alam nila yung itsura ng soldier nung panahon ng Roma. Isuot po natin ang baluti ng katotohanan. Isuot po natin yung breastplate ng righteousness. Alam niyo po kayo ba't namatay si Charlie Kirk? May sinasabi, merong bulletproof, nag-ricochet. Matibay kaya lang dito tumama. Yun ang sabi, yung iba. O kaya directly, wala naman siyang bulletproof dito tumama. So, kaya ang sinasabi ni Paul, para hindi ka mapatay, buo. Hindi lang yung breastplate, dapat may belt of truth ka. Pagdating sa verse 17, may helmet of salvation ka. At yung Roman soldier noong araw, kung nanonood po kayo ng mga laid back na mga movies, pati po liig. Di ba yung helmet po? May parang mga kadena yan eh. May mga parang tela na bakal na pagka tinamaan po ng araw, hindi tatablan. So nakita nyo naman si Charlie Kirk tinamaan dahil wala siyang protective suit. So mga kapatid, ang sinasabi ni Paul para tayo po ay manalo, mag-stand firm sa harap ng mga kaaway, kahit po tayo ay inaatake, be alive in Christ and have communion with Christ sa pamagitan ng kanyang salita. Isuot natin ang lahat ng sandata which is found in the Word of God. At ang pinaka maganda, hindi lang tayo being alive in Christ, having communion with His Word, be watchful by praying to Him, to Christ. Alive, communion with the Word, and let's have time to pray. Dahil matindi po ang ating kalaban. Kapag ikaw tumigil sa pananalangin, doon po nag-uumpisa ang kasalanan. Subukan mo. Mawalan ka ng time sa Panginoon, kay Kristo. Mawalan ka ng time sa Kanyang salita.
mawalan ka ng time sa pananalangin, napaka-unproductive mo. At mafe-feel mo nagagapi ka ng mga makamundong bagay. Balikan natin po yung be watchful. Sa ibang translation, ginamit din naman yung Gregorio, yung be watchful, ang ibig sabihin naman, hindi lang to be alive, to be awake. Buhay, gising. Nalaman natin sa Matthew 26, di pa po naalala nyo, sinama ng ating Panginoong Hesus ang mga disipulo. Anong gagawin? Mananalangin. Pambira. Pagbalik niya, log 2, no? Mga kapatid, at ang sabi ng Jesus, no? Para daw tayo ay maging panalo sa temptation, panalangin ang ating maging sandata. Temptation represents the enemy of culture. Ang daming temptation. Matthew 26:41, temptation means may mga sins sa loob ng simbahan. Temptation lalo na within ourselves. Di ba? Ang dami po. At paano daw tayo mananalo? To be alive in Christ, to have communion with His Word. At higit sa lahat sa verse 18. Ano pong sabi ng verse 18? Ephesians 6:18, praying at all times. No? In the Spirit, with all prayer, supplication, at the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Keep alert. Gising. How is our prayer life, mga kapatid? Dahil yun po ang magdidikta. Kaya po minsan yung Kristiyano being alive in Christ, puro na lang alam sa Bible, pero dahil mahina ang kanyang prayer time in the Spirit, kaya po nananalo pa rin ang kalaban natin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ba't ba tayo kailangan maging mapagmatsyag? Ba't kailangan tayo mag-stand firm? Simple lang, for the people of God. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo mapagmatsyag sa kalaban. Kasi po, sabi mo, mahina ako sa kalaban. Gagamitin ng Panginoon ang isa't isa sa atin upang tayo'y magpalakasan, magpaalalahanan, even we rebuke with love, para kayo, yung bawat mga kasalanan ay kailangan matalo po natin yun. At higit sa lahat, we are standing firm in the faith by being watchful, being alert, being ready with the enemy outside, inside, and inside of us for God's glory. Alam nyo po, nalulugod ang Panginoon kapag ang kasalanang impluwensya sa labas, ang kasalanan sa church, at ang kasalanan sa atin ay natatalo natin sa biyaya ng Panginoon at siya ay mapapapurihan at maluluwalhati. Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Nakakamangha. As we exposit the Word of God, only one word ang pinag-aralan po natin. Nag-extend na naman ako sa 45 minutes. Only one word, be watchful. Ngunit punong-puno ang hibla ng sustansya ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay magiging buhay kay Kristo, nakakapagniig kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, at laging konektado kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mga katotohanan. Salamat that we can recognize that there is the presence and there is a purpose of the enemy. And that the enemy is like a lion, Panginoon, na nakaabang sa labas. And that the enemy even infiltrated every churches. And even, Lord God, ang kasalanan ay nakapasok sa katauhan naming lahat. Kung kaya't kami ay nag-i-struggle. Kami, Panginoon, ay natetempt, Panginoon. Kami ay may kalaban sa labas, sa loob ng simbahan at sa aming mga sarili. Ngunit salamat, Panginoon, sapat ang iyong mga salita. Sapat, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Jesucristo, na ako ay binuhay mo at hindi na namumuhay sa kasalanan, na ako, Panginoon, ay binayayaan mo ng iyong mga salita
upang maging giya, maging guide, Panginoon, sa aking buhay Kristiyano. At higit sa lahat, salamat, Panginoon, dahil walang dahilan upang hindi ka namin makaniig. Dahil, Panginoon, sa aming pananalangin, ikaw ay laging nakikinig. Ikaw lagi ay aming kasama, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, patatagin mo ang simbahang ito sa isa't isa at para sa iyong kaluwalhatian. Purihin, Panginoon, ang iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.